Si Vice President Sara, mga kababayan, sinisi na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Lahat na lang ng nangyayari, sinisisi ng mga Duterte ang ating Pangulong Marcos, mga kababayan. Alam nyo po, ganito kasi ang nangyari. Ang ating embahada dyan sa Netherlands ay dinalaw si former President Duterte. Siyempre, bakit naman hindi dadalawin, mga kababayan? Trabaho po ng ating mga embahada, ng ating mga konsulado. Trabaho po nila na tiyakin ang kalusugan ng ating mga Pilipino sa mga nakakulong sa iba't ibang bansa. Di ba, mga kababayan? Yan talaga. Hindi, totoo yan. Real talk yan. Trabaho po talaga nila yan. OFW ka man, bilanggo ka man, di ba? Nagnakaw ka man, ano pa man ang inyong dahilan kung bakit kayo nakakulong. Trabaho po nila yan. At tiyakin kung kayo po ay malakas, kayo po ay totoong nagpapanggap na mga baliw o nagpapanggap kayo ng mga ulyanin. Ha? Yan talaga yan na mga kababayan ng trabaho. Ngayon, ang sinasabi dito ni Vice President Sara, nagpanggap daw ng mga nurse. Wala na tayong pakialam dyan, Vice President, ma'am. Di ba? Kung magtrabaho ang ating mga kinatawan, ang ating mga embahada, ang ating mga nangangalaga sa mga nagpakakulong, wala na tayong pakialam dyan kung ano man ang kanilang gawin para makapasok. Di ba? Ang importante, nagpaalam po sila sa ICC. Ganun lang naman yun eh. Si Vice President Sara nagagalit po eh. Di ba? Sinisisi po niya sa presidente. Imbis na magpasalamat kasi chinichik ng ating mga embahada dyan, chinichik ang kalusugan, di ba? Ng iyong ama. Nagagalit pa kayo ngayon. Ano ba kasi, alam nyo sa totoo lang, hindi ko alam kung may mga tinatago kayo. Ha? Nagagalit ba kayo? Kasi baka mabuko. Mabuko ang mga lihim ninyong plenano. Ano ba ang mga plenano ninyo? Natatakot ba kayo na kung saan dadalhin si Digong? Yan ba yung mga kinakatakot ninyo? Natatakot ba kayo na baka malaman ng gobyerno kung si former President Duterte ay hindi talaga ulyanin? Diba? Natatakot ba kayo na baka mabuking kayo dahil sa plenano nyo kay Hanelit? Ang dami nyong ang daming pagdudahan ng mga tao kung ano ba talagang katotohanan sa nangyayari dyan sa loob ng ICC. Kung totoosin, hindi naman dapat kailangan ikagalit. Di ba? Dahil hindi naman tinanggal si Digong, hindi naman ninakaw, hindi naman kinidnap doon. Naroon pa rin naman si Digong sa loob ng bilangguan sa ICC. Di ba? Hindi naman nagbago yan. Di ba, Vice President ma'am? Pero ngayon, bukod sa nagagalit ka, siguro dahil sinabihan ka pa ngayon ni pati mga kapwa mo senador, sinabihan mo na rin siguro, kaya etong mga senador na to, paiyak-iyak pa. Parang hindi mga lalaki. Di ba? Si Bato de la Rosa, umiiyak. Si Bongo, umiyak din. Si Ruben Padilla, umiyak din.
Mga kababayan, ito mga senador na ito, imbis na magpasalamat kayo dahil inaalala pa kayo ng ating gobyerno. Pero anong pinaggagawa ninyo? Nag-iinarte kayo. Pakinggan muna natin ito, mga kababayan. Itong pag-iyak-iyak ni BP Sara. At sinisisi na naman niya, mga kababayan, ng ating Pangulo. Ready makipagkaibigan? Toddlers are exposed to 200... Tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagbisita ng mga kinatawan ng Philippine Embassy sa The Hague sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng bise, magpanggap daw silang isang welfare check ang kanilang gagawin. Pero tingin ni VP Sara, utos umano ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatanggap daw kasi siya. Ipagpalagay na natin na utos ng presidente. Sige, ipagpalagay na natin. Ano ngayon? At least yung presidente natin na inaalam ang katotohanan. Ang sabihin ninyo, natatakot kayo, baka mayroon kayong tinatago. Magkakaalaman yan. Kung ito po ay mga kinatawan natin, ay dumalaw na, nakadalaw na. Ibig sabihin, mayroon na silang nalaman ng katotohanan. Hintayin na lang natin kung ano yung mga baho na tinatago ng mga Duterte. Baka may mga tinatago na kayo dyan ng impormasyon mula sa Malacanang na nagsumite ang Philippine Embassy ng report sa Pangulo tungkol sa ginawang pagbisita. Giit niya, nalagay daw sa panganib ang buhay ng ama nang payagan ng ICC na pumasok ang mga ahente ng gobyernong kumidnap sa... Nalagay ang buhay. Paano mo nalagay? Paglabas ba ng mga kinatawan, may nangyari ba kay Digong? Wala naman siguro, di ba? At saka ano ba ang pakialam ninyo sa ICC? May sarili naman silang bansa, may sarili silang batas doon. Bakit kailangan pa magpaalam ng ICC sa inyo? Para papasokin yung mga kinatawan ng gobyerno. Para tingnan kung totoo ba na itong si Digong ay nakakalimot. Diba? Kung totoo ba na ito si Digong ay dadalhin. Kung matino ba talaga. Kung gaano ba ito ka, diba? Payat. Wala naman siguro na nangyari, mga babayan. Ting Pangulo nang walang pahintulot ng kanyang pamilya. Paliwanag ng DFA, welfare check ang ginawa ng mga taga-Philippine Embassy at naayon ito sa Vienna Convention on Consular Relations at Batas ng Pilipinas para protektahan ang kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Correct. Duty raw ito ng lahat ng Philippine Foreign Service Post at walang pinagkaiba sa ginagawa ng DFA para sa iba pang nakadedeneng Pilipino abroad. Tiniyak naman ng International Criminal Court na naaayon ang mga aksyon nito sa ICC Rome Statute at sinusunod nito ang international standards na ang mga nakadetain na individual ay may access sa kanilang consular representatives. Ang anumang pagbisita raw, merong pahintulot ng nakadetain na individual. Ayan po, mga babayan, meron naman pala pahintulot anong ginagawa ng mga DDS? Diba? Hindi naman sila... Ito pala ang tanda ninyo. Kung kayo nga na Vice President, kung kayo nga ng mga senador, kung kayo nga ng mga matataas na opisyalis dito sa Pilipinas natin, hirap na hirap pa kayong makapasok sa ICC. Di ba? Yung kinatawan pa kaya ng gobyerno, natural, kung bakit sila nakapasok, ibig sabihin, sila po ay nagpaalam sa ICC. Ganun lang kasimplihan, mga babayan. Ang hintayin na lang natin dito, kung ano yung nalaman ng gobyerno nung dumalaw sila kay PRRD. Kasi parang nakikita ko po dito, meron po silang itinatago na hindi dapat malaman
Ni Hanilit? Hindi dapat malaman ng taong bayan? Kasi mukhang takot na takot sila, mga kababayan. Ha? Alamin natin, hintayin natin kung ano po yung mga nalaman ng gobyerno natin. Kasi sinasabi dito ni BP Sara ay nag-report. Di ba? Naglabas na, nag-report kay PBBM ang mga bumisita kay former Duterte. Alright? Abangan natin yan. Baka may mga baho sila na tinatago. Kailangan malaman ng tao yan, mga kababayan. Yeah. Ilabas mo na yan, Mr. President. Takot na takot yung mga Duterte.